Hello everyone! For today's video, isasagutin ko sa mga nagtatanong kung magkano ang nagastos namin nung nag-tour kami sa Korea noong February 15 to 20, 2024. Yung flight pala namin guys is via Manila. So pagdating namin ng Manila, nagpa-money change na po ako from peso to won. 30,000 lang pala guys yung pina-change ko kasi may credit card naman ako. Yan. Nakapila na kami for check-in, baggage. Kaso nga lang, medyo natagalan kami kasi umabot kami ng 2 hours sa dami ng pasaherong nakapila. Napagod ako sa kakatayo kaya umupo na lang ako sa cart ang nagpatula kay babe. Wow, babe! Sweet yarn! Sa asawa ko pala este. Bata-bata ko pero yung sakit ng likod ko pang senior citizen na. Ayan, nasa immigration na kami ng Korea. Ayan, nagpicture-picture muna kami habang naghihintay sa mga kasamahan naming iba. Labas pala namin ng airport guys, sobrang lamig. Nasa -5 sila. Kaya ayan, yung bunganga namin umuusok sa sobrang lamig. Ito pala guys yung itsura ng room namin. Sobrang bango, sobrang linis, at saka very comfy. Dito pala yan guys sa Air Sky Hotel sa Incheon. Nasa 15 to 20 minutes away lang from airport. At saka ito yung itsura ng toilet nila. Bago mo yan gamitin, kailangan mo munang pindutin yung maraming buttons na yan, kung ano yung function niya, baka mapasok ka dyan. Kasi syempre guys, malamig sa Korea. Yung tubig na lumalabas sa toilet bowl is nakadepende kung ano yung pipindutin mo, either cold or warm. Then, marami siyang buttons kung paano mag-flash, kung paano yung lalabas yung tubig. Syempre, wala yun sa Pilipinas. Kaya na-amaze ako. So, lahat ng pwedeng pindutin, pinindot ko dyan. O, diba? Ang saya. Ayan. Nakikita nyo ba yung maliit na parang stick na yan? Sa dami ng pinindot ko, hindi ko na alam kung ano yung pinindot ko dyan kanina, kung paano na lumabas yan. Sa oras na yan, medyo natataranta na ako kasi hindi ko naman maintindihan yung mga nakalagay na pangalan kung paano gamitin. So, ayan, habang nakalabas yung stick, tumutulo din yung tubig. Ito pala yung view sa room namin. Nasa 12th floor kami. Medyo foggy pa siya kasi malamig. Tapos, ito yung key card namin. Tapos, yan, kumakain kami ng breakfast. Picture-picture kami. Dala na pala namin, guys, yung maleta namin kasi lilipat na kami ng hotel. Yan, si Ate Josie at yung husband niya. Picture-picture kami. Yan. Kasi, ang first night namin, guys, is ibang hotel. Then, pagka second night, iba din hotel. Parang 4 kami atang nag-change ng hotel kasi iba-iba yung lugar ng pinupuntahan namin. Medyo malayo na. Kaya yan, lipat-lipat kami. Dala yung mga bagahe namin. Yan, nagpapa-video ako kay Chris kasi sabi ko lalakad-lakad ako. Tapos yung isa na yan, medyo moody na kasi picture-picture pa daw ako at video. Tapos yung mga kasama namin, andun na sa bus, may iwan na kami. First destination pala namin sa second day namin is Panami Island. Yung agency pala namin guys is Metsi Travel and Tours. Yung opisina nila is located at Hobart Commercial Center, 2nd floor, Unit 3, 310 Zabarti Road, Novaliches, Barangay Kaligayahan, Quezon City. Pero sa mga malalayo, pwede naman po kayong mag-book online. Then, mag-send naman po sila ng statement of account nyo kung magkano yung babayaran nyo. Tapos may mga contact person naman po sila para less hassle po. Yung visa pala namin guys, sila na nag-asikaso. So, nag-add lang po kami. So, yung iba naman, pwede naman po sila na for example, sila na po mag-process. Pero kami, para last hassle na, para package na din po, is na, nag-ano na ako guys, nagkumuha na talaga ako ng full package sa kanila. Yung breakdown pala ng ginastos namin is per head, 1,500 yung visa. Tapos, 1,620 yung travel tax. Mababayaran mo yan sa airport pagdating mo. Ang tour package naman for 6 days is 36,888. Tapos, yung 20 kilos na bagahe naman nila is 1,250.
Kaso nga lang is yung sa case namin is kinuha ko yung pauwi namin is 40 kilos, so bali 2,500. Yung papunta naman namin is 1,250. So bali yung each namin is nasa 3,750 sa bagahe. Kasi OOTD is life. Tapos yung domestic flights naman namin is 7,000 each. Iloilo to Manila, Manila to Iloilo. Tapos yung 1,000 naman pala yung sa insurance, good for 6 days naman. Kasi nire-required nila yung insurance kasi para kung ano man mangyari sa iyo sa labas o sa travel, at least secured ka. So bale, total is 1,500 for visa, 1,620 for travel tax, 36,888 for 6 days tour, 1,450 for tip for driver and tour guide, 3,750 para sa bagahe per way, 20 kilos papunta at 40 kilos pabalik, 7,000 sa domestic flight, 1,000 sa insurance for 6 days. Ang overall total is 106,416 pesos. Dalawa na po kami. Kumakain na kami ng lunch. Pangiti-ngiti lang ako yan pero nahihirapan ako sa chopstick. Kumakain kami ng strawberry. Papunta na kami sa next destination which is Mount Sirac. Yan, sa mga daan maraming snow. Tapos bundok-bundok siya. Sobrang lamig po. Tapos foggy po yung glass ng bus namin. Yan. Sobrang ganda tingnan. Kasi yung puno, puro snow po yan. Tapos yung bundok, purong snow. Punting puti po yan. Tapos yan, na-amaze ako kasi yung bundok na dinadaanan namin is tunnel. Parang ginawa talaga nilang parang daanan. Ang gandang pagmasdan yung mga snow na puting-puti po, ayan, sa kalsada. Tapos yung puno nila, puro po snow yan. Yung bundok nila, puro snow. Sobrang lamig po, kaya nag-i-enjoy kaming tingnan habang nasa biyahe. Yung papunta palang Mount Sirac is na almost 2 hours po yung travel namin. Sobrang tagal po. Tapos halos ng dinadaanan namin is puro po snow. Yan. Nag-i-enjoy po ako kaya kumuha talaga ako ng video kasama yung snow na yan habang nasa biyahe.
Kasi sobrang saya ko po dyan. Kasi yung mga pangarap ko dati na makapunta ng Korea o yung mga bansa is unti-unti ko na po naabot yung mga nasa listahan ng bucket list ko. Tara! Nakalating na po kami sa Mount Sirac. Yan, puro snow po yan. Ang gamit ko pala na camera dyan is Insta360 x 2. So, maganda po kasi yan kasi kuwang-kuwa niya po talaga 360. Ayan, humiga pa ako sa sobrang saya. Naglalaro kami ng husband ko sa snow. Sobrang puti po talaga. Tapos tinikman ko po yan parang parang mineral na sobrang linis na parang tubig. May nagtatanong din pala guys yung yung mga kailangang dalhin sa immigration o ano yung dapat ipakita. Kailangan po ng passport, valid at least 6 months from departure date. Valid visa depending on the destination. Boarding pass, unconfirmed return or rounded ticket. Kasi tatanungin po yan ni IO kung kailan po kayo uuwi ng Pilipinas. Tapos, itinerary, if anong pupuntahan nyo ng mga destination, proof of accommodation like hotel voucher, if saan ka magsistay, tapos tatanungin din yun ni IO kung anong agency na pinagbukan nyo, tapos kung may insurance ka na, like what I said earlier na kailangan talaga na may insurance po. Tapos, kung business naman po, nakagaya ko, yung pag-travel nyo na kailangan nyo pong ipakita yung mga permits nyo. Kung na document na showing na financial capacity or kung ano po yung source of income nyo. Tapos, kung self-funded naman kayo na at employed, same lang din yung dadalhin nyo, maliban lang po sa permit is yung dadalhin nyo naman po is yung mga sinasabi ko pala guys na mga requirements based on my experience po. Depende na din po kasi iba-iba din po yung IO officer kung ano po yung hinihingi niyang documents. Baka kasi may mag-bash sa akin. Based lang po yan sa experience ko. At saka kung first time traveler ka po, expect mo na po yan na gigisahin ka talaga ng immigration officer kasi naranasan ko na din po yan. Kahit personal mo na buhay, tatanungin po nila yan kasi parang sobrang strict po talaga sila lalo na kapag wala kang kasama or bago ka pumasok sa immigration. Take note, dapat po naka-register na po kayo sa e-travel para less hassle na din po sa inyo.
cable car. Papunta po yan sa Mount Sirac mismo sa tuktok niya. Ako lang po dyan yung sumama at yung mga kasamahan ko. Hindi po nakasama si Chris kasi may fear of heights po siya. Kaya ako na lang po nag-video-video ng sarili ko at saka hawak ko din po yung camera ko na 360. Ayan, kasama ko po si Ate Susan at saka yung husband niya. Siya po yung close ko dyan sa travel. Ayan, makikita mo talaga yung bundok. Buong bundok po is puro talaga snow. Napalibutan siya ng snow. Ayan, sobrang ganda po talaga. Priceless moment. Kasi ang sobrang taas po ng bundok niyan. Tapos may cable car ka na sasakyan. Almost 15 minutes po na pag-akyat ng cable car kasi dahan-dahan lang po. Tapos yung capacity po ng cable car is nasa 30 person. So hindi ka matatakot na baka mahulog ka or what. Kasi parang hindi mo mararamdaman na umaandar yung cable car kasi sobrang dahan-dahan lang. Ayan, nasa taas na po ako ng Mount Sirac mismo, nasa tuktok na po talaga kami. Ang ganda po dyan sa taas kasi makikita mo talaga yung parang buong Mount Sirac na sa paligid niya, tapos yung mga katabi niya ng bundok. Ayan, kumakain pa ako ng ice cream kahit malamig. Ice cream is life. Ayan, tapos, ayan, nagpa-picture lang ako sa kasamahan ko. Tapos, video-video lang po. Kasi, binigyan lang po kami ng 20 minutes na pagstay dyan. Kasi, pa-close na po yung, yung cable car. Parang last na passenger na nga po kami dyan pabalik. Kaya, may time limit. Ayan, umusok po yung bibig ko kasi sobrang labig po dyan. Sa -6 na po dyan sa, sa Mount Sirac. Yan, pababa na po kami. Pero yung ice cream, bit-bit ko pa din. Kasi, hindi ako makakain kasi hawak yung ng isang kamay ko yung camera at yung cellphone ko. Yan, sobrang ganda po talaga. Ano ba yun? Drop off.
parang nananaginip pa din ako na nakadating ako sa Korea na puro snow. Kasi yung target talaga namin dyan sa pagpunta namin guys is snow talaga. Kasi gusto ko talaga ma-experience yung snow talaga na sobrang dami po. Okay. Kabiyahan ito sa mo ng Papunta na kami sa dinner namin. Tapos, after ng dinner po, papunta na kami ng hotel. Pero as you can see, marami talagang snow sa paligid. Punong-puno po talaga ang kalsada ng mga snow. Ayan, andyan na po kami sa second hotel namin. Dinarap na po kami ng aming tour guide na gwapo. Ayan, kinukuha na po yung mga bagahe namin sa bus. Then, nagmamadali po ako dyan kasi hindi ko na po talaga kaya yung lamig. At ito naman po pala yung itsura ng hotel namin sa Yangyang Sentong Mark Hotel. Sobrang ganda din po ito, parang condominium. Meron silang washing machine. Yan. Sobrang pagod na po ako dyan. Meron silang washing machine, tapos lutuan, tapos lababo. Yan. Bumaba po kami pala sa ilalim yan. Meron kasing sa ilalim ng hotel namin na mini mart na bumili po kami ng mga pagkain at mga inumin para dalhin namin sa room namin. Ayan. Nag-breakfast naman po kami. Then, nag-ready na din po kami ng bagahe namin kasi iba naman po yung hotel namin pag gagabi niyan.
Yung first destination namin for the third day po namin is pupunta po kami sa Alpensia Ski Resort. Dun po kami magsa-skating.
Pau Pepino going crazy. The little kid, boom! Okay, to the left side is the Lotte Department Store. And okay, see the second floor. Little bit more. You will see one statue. Ito lang, babe. Ako man, babe. I-video ako, babe. Okay, tama na. I'm videoing. Hi! Hambal pala, babe. Hambal, babe. Pero nga daw aso. What's up, yo? Oh, smile, Chris. Chris, smile. Say, hi.
story. Seoul Station. Okay. Okay. No money, no story. Okay. Okay. You just insert your coin. Oh yes. Huh? Novel. The sorrow of young Werther. The sorrow is sad sorrow of young Werther. Werther is the main character. Huh? Werther.